Topic po natin yung laging napapagod kahit galing pahinga. I'm sure naka-experience ba kayo nito? Parang laging mahina katawan, masakit ang katawan, parang wala kayong gana, kahit makatulog kayo ng mahaba, nakabakasyon, wala pa ring lakas. Actually, maraming dahilan to. Pwedeng physically may problema, merong mga ilang sakit na nagkakos ng fatigue. Pwede rin itong sakit na tinatawag na chronic fatigue syndrome. Explain ko to sa inyo. Usually ito nagkaroon ng viral infection. Nagka-infection muna. After that, nang hina na. Or pwede rin mental yung fatigue mo. Ang problema sa utak. Yung baka depressed, anxious, pwede rin yun, mental fatigue. So hahanapin natin yung dahilan. So, pag napapagod na tayo, hindi siya normal na pagod. Yung pag natulog ka, pagising mo, okay na yun. Normal lang yun. Ito, hindi na normal eh. Bukod sa pagod, hindi ka na makafocus sa trabaho. Parang walang gana gumising. Paggising pa lang sa umaga, wala ka ng gana. Lagi kang antok, pagod, at parang walang gana sa buhay. Pati memory, humihina na kasama yan. Maraming possibilities. Pwedeng diet mo lang ang diferensya. Magbibigay tayo mamaya 12 foods para magkaroon ng energy. Baka poor diet. Baka hindi ka kumakain. Nalilipasan ng pagkain. Hindi maganda timing ng food mo. Sobrang stress sa work. Walang exercise. Lagi lang nakaupo. Nagkakos din ng fatigue. Sobrang kape. Sobrang alak, meron tinatawag na chronic fatigue syndrome, at pwede rin hypothyroid. Minsan pinapacheck din natin yung thyroid gland. Tumataba, hypothyroid, pwede rin yan. So, ano muna tong chronic fatigue syndrome? Ang chronic fatigue syndrome, medyo bago-bagong sakit siya. Nakita nila usually, nagkaroon muna ng infection yung tao. So, pag nagkaroon kayo ng viral infection, nangyayari, parang nagloloko yung immune system natin. Kaya lagi na siyang pagod. Diba? Yung iba, dati yung iba tinamaan ng COVID, tapos lagi na lang pagod. O ito, iba pa to. Basta any viral infection. Kahit magpahinga, matulog, yung pa rin ang problema. Ano ang mga senyales nitong chronic fatigue syndrome? Actually, hindi to magandang sakit na to kasi pangmatagalan at walang malinaw na gamutan. Mga home remedies lang meron. Brain fog, hindi ka makaisip maigi. Sinus problem. Minsan, dahil nga sinabi ko sa inyo, galing viral infection, malaki yung mga kulani dito sa leeg. Galing sore throat. Tiyan, laging masakit ang tiyan, bloated, nasusuka. Yan. Sensitive sa ilaw, ayaw ng maliwanag. Kahit matulog, hindi pa rin maginhawa. Ito. Post-exertional malaise. Konting lakad lang, konting trabaho lang, pagod na agad. Muscle and joint pains. So yan. Bukod dito, tulad na sinabi ko, mga sintomas, digestive problem, masakit kasukasuan, laging pinapawisan, memory, tumataba, laging sinisipon, mahina katawan. Pwedeng chronic fatigue syndrome. Anong gamutan? Basically, itong mga home remedies lang talaga natin. Yung iba, may halong depression, may mental health, binibigyan ng antidepressant. Yung iba, psychotherapy, counseling sa psychiatry. So, may mental, tsaka meron ding physical na problema. Tsaka binabago yung pagkain. Minsan, binibigyan ng vitamins, pwede rin. Mga pagkain makakatulong, siyempre pag chronic fatigue ka na, kung anumang cause ng pagod mo, huwag ka na kumain ito. Kasi hindi siya nakakatulong. Lalo ka lang magta-trans fat, saturated fat, fast foods, magtataba lang, lalo kang manghihina. So sobrahan mo pa ng alat, maha-high blood ka pa, hindi maganda pakiramdam mo. Mas gusto natin itong mas healthy foods, mas magbibigay sa'yo ng energy. Iisa-isahin natin mamaya yan. So, pilit pa rin makatulog.
kahit minsan hindi masarap makatulog, dapat nga ma-unload yung mga iniisip natin. Hanap ng relaxation activities, kailangan marami pa ring tubig iinumin. Mas hydrated, mas maganda. Okay, pag dehydrated, masakit ang ulo, mas nagbe-brain fog. Minsan ang migraine cause dehydration. Healthy foods, tuturo natin. Ito yung tips na kabaliktaran. Kahit pagod ka, pwede ka pa rin mag-exercise. Pagod na mag-exercise pa. Tama yun. Mas pagod ka, pilit mo pa rin mag-exercise para nga mawala yung pagod. Kontra nga yung tips natin eh. Minsan, pag sobrang pagod, pahinga, pero minsan kulang ka lang sa tulak, kulang lang sa gising, i-try pa rin maglakad-lakad. Iwas kung ano man nagpapastress sa'yo. Baka ang tagal mo nagsa-search online, di ba? Pag nag-search ka sang oras online, pagod ka na. Mentally, pagod eh. Don't overbook yourself sa trabaho, wag din sobrahan sa trabaho. Anong mga pagkain na pwede makatulong sa pagod? Yan. Okay? Ito yung sinasabi nila, pagod dahil maraming trabaho. Ito yung abnormal na pagod. Pwede ring anemic, kulang ka sa dugo. Pagod din yan. Pwede ring heart disease, thyroid problem. Pwedeng overweight, mga overweight, laging pagod. Kulang sa exercise, nagkakaedad, pwede rin. Tumatanda. Yan. So, isda, may tulong. Pampasayang isda, maraming fish oil, omega-3 fatty acids. Yung mga fatty fish, may tulong yan. Pampasaya. Bagay sa chronic fatigue syndrome. Siyempre, green leafy vegetables, kangkong, spinach, maraming iron. Baka anemic ka. Siyempre, pag kulang ka sa dugo, kulang oxygen sa katawan, nanghihina ka. Maraming vitamin B, may vitamin C, may iron pa, may antioxidant. Maganda pa sa pagdumi. Tubig, well hydrated. Yung mga hindi makaisip, may brain fog, may migraine, may headache, baka dehydrated ka lang. 8 hanggang 8 to 10 glasses, either tubig or fluids in a day. Manok, may tulong ang chicken, maraming benefits ang chicken, maraming antioxidant, marami siyang healthy na amino acid, marami siyang protina, hindi ganun ka nakakataba. Ano ba to? Roast chicken ba to? So, pwede rin siya. Good for mental fatigue. May pag-aaral. Mani, pampasaya, wag lang masyadong maalat. Maraming minerals, calcium, magnesium, phosphorus, potassium, iron. Pwede yan. Pero konti lang mani. Saging. Di ba sinabi ko, saging pampasaya eh. Sa mga depressed, saging. May tryptophan yan, nagiging serotonin, parang antidepressant siya. May fiber, pampabusog, may potassium, may tulong sa tiyan, sa masakit ang tiyan. Sa nagpapapayat, pwede rin ang saging. Oatmeal. Okay? Low glycemic index to. Hindi tumataas ang blood sugar. Sa oatmeal, bababa pa cholesterol mo. Maganda to sa blood sugar. Maganda rin sa puso. Pakwan kasi maraming tubig. Di ba? Pampasayang pakwan eh. Maraming tubig. Maraming lycopene. Pag kulay red na pakwan, maganda nga sa puso eh. Good for the heart eh. Pag yellow ang pakwan, maganda sa mata. Maganda sa mata ang yellow. Yellow and red dahil makulay, napakaganda. Kung mainit ang panahon at kung dehydrated. Itlog, daming benefits ng egg. May vitamin D, may konting iron, 'di ba? Nagbibigay ng protina, mura pa. 'Di ba? Napakaganda. 1 to 2 eggs in a day, basta wala lang sakit sa puso, pwede 'yan. Helps for fatigue. Yung mga may cancer patients na nanghihina, binibigyan ng itlog pampalakas. 'Di ba? Dati nga may film na sikat dati si Rocky, 'di ba? Nagba-boxing siya, 6 na itlog ang kinain niya. Pero ano naman, exception. Tayo 1 to 2 eggs lang in a day. Or pwedeng 1 egg in a day, bilangin nyo per week. Huwag din masyado marami. Monggo. Okay, sobra ganda ang monggo. Huwag mamatahin ng monggo. Okay lang kahit may arthritis. Mataas ang fiber niya, di ba? Pag maraming fiber, kita mo very fibrous, bababa blood sugar. Maraming protina, pampalakas.
Imbis na karne, source of protein yan, pampalakas. May magnesium, may iron pa. Magnesium, iron para sa anemia, laban sa fatigue. Kaya lahat ng munggo, maganda po yan. Kamote. May isang pag-aaral, yung kumakain ng maraming kamote, 78% less fatigue. May vitamin B6 pa, ang ganda ng kulay. Strawberries, di ba? Hindi mataas sa calories, hindi ganun katamis, maraming vitamin C. Ang vitamin C, kailangan mo yan para ma-absorb yung iron. Yan. Tapos matubig din siya, anti-cancer din siya, very healthy. So basically, syempre nga kahit chronic fatigue syndrome, talagang ayusin natin mentally and physically, pa-check din natin sarili natin, baka anemic, baka may thyroid problem, baka may ibang sakit, check din natin. Ayaw natin isipin yung mga bukol-bukol, 'di ba? Possible din mag-cause ng fatigue 'yon. Pero ayusin mo na yung diet, pilit maglakad-lakad, konting paaraw, pampagising, morning sun, afternoon sun, rest pa rin, sleep and mentally, at iwas sa maraming sugar at maraming caffeine. Saan po nakatulong itong tips natin para sa nagsasuffer ng laging pagod kahit bagong pahinga. Salamat po.